Ganito ginawang maiinom ng mga pirata ang tubig alat noong gininto ang panahon ng pagkapirata. Nagsisimula pa lang ang buhay mo sa pitong dagat at ang barko mo ay daan-daang milya mula sa lupa. Tirik ang araw at kahit maraming tubig sa paligid, hindi mo ito maiinom. Pero hindi ibig sabihin nito na tiyak na mamamatay ang mga pirata sa dagat. Nadiskubre ng mga pirata ang paraan kung paano gawing maiinom ang tubig alat. At ipapakita rin namin bakit ito huling opsyon lang. Tulad ng ibang mahusay na paraan, hindi mo agad nakuha lahat ng opsyon. Nagsisimula sa mga pangunahing paghahanda at pag-iimbak, kasunod ang opportunistic upgrades, mas mapanganib na taktika, at huling mga emergency skills na sanay hindi mo magamit. Habang lumalayo ka sa mga opsyon, lalo kang nalalagay sa alanganin, lalo na kung naglalaga ka na ng tubig dagat sa barkong pirata. Hindi ka nagplano, hindi ka minalas, at di mo na panalunan ang lohistika. Nag-i-improvise ka lang para mabuhay. Kahit na 71% ng mundo ay binubuo ng tubig, 3.5% lang nito ang maaaring inumin. Kung kukunin ang lahat ng asin sa karagatan at ikalat sa lupa, higit 500 talampakan ang taas ng asin. Halos kalahati ito ng taas ng Empire State Building. Kapag uminom ka ng maalat na tubig, papasok din ang asin sa mga selula mo, hindi lang tubig. Kaunting sodium chloride ay mabuti, pero kapag sumobra, nasisira ang bato. Madalas na pag-ihi para alisin ang asin ay maaaring magdulot ng kamatayan dahil sa dehydration. Sa ganitong pagkamatay, asahan ang mga sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka, guni-guni, pangingisay at posibleng koma. Simulan natin ang ating Tech 3 dahil para sa panimula, isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay pirata ay ang paghahanda habang nasa dalampasigan ka pa. Mahalaga ang tubig sa barko noong gininto ang panahon ng pagkapirata. Kung sumobra ka sa iyong bahagi, tiyak na hindi magugustuhan ng ibang tripulante. Batay sa tala ni Kapitan Edward Cook noong 1,700 at 92 tripulante ang pinarusahan sa asin dahil sa pagnanakaw ng tubig. Dito pumapasok ang rasyon bilang bahagi ng teknolohiya. Hindi bilang isang tusong paraan, kundi bilang isang pangangailangan. Kapag nasa laot ka na, bawat patak ng tubig ay may takdang panahon na lamang. Ang rasyon ay tumutukoy kung gaano kabilis maubos ang oras. Mahigpit na kinokontrol at sinusukat ng opisyal ang araw-araw na rasyon ng tubig at ang pagbabawas nito ay unang palatandaan ng problema sa paglalakbay. Sa unang yugto ng Tech 3, kailangan nating legal na kumuha at magtago ng bariles ng tubig sa ilalim ng deck, pero mas mahirap ito kaysa akala. Maraming matematika pala ang pagiging pirata. Bawat kapitan ay dapat isaalang-alang ang maraming bagay sa pagtatabi ng tamang dami ng tubig. Bawat bariles ng tubig na itinatago mo sa ilalim ng deck ay bawas sa espasyo para sa ibang bagay, lalo na kung hinahabol mo ang iyong biktima sa malawak na dagat o pilit na tumatakas mula sa isang legion ng mga barko ng Navy. Iwasan mong magdala ng labis na bigat na di kailangan, pero may panganib pa rin ito. Ang rasyon ay nagpapahaba ng supply, pero kaunting tubig ay nagdudulot ng mahihinang tripulante, mabagal na trabaho, maraming pagkakamali at maikling pasensya. Kapag sumobra ka, nagsisimula ng masira ang disiplina. At kung lalampas ka pa, nagiging tunay na panganib ang pag-aaklas. Ang pagrarasyon ay hindi lang tungkol sa kaligtasan. Ito ay isang balanse sa pagitan ng pagpapatuloy ng paglalayag ng barko at pagpapanatili sa tripulante na sapat ang lakas para lumaban, maglayag at sumunod sa utos. Ilang bariles ang kailangan mong dalhin? Gamitin natin ang isang totoong paglalakbay bilang halimbawa, isang 6,000 at 600 milyang biyahe mula Britanya papuntang Surat, India, na may bilis na 5 knots kada oras. Aabutin ito ng humigit kumulang 240 araw, halos isang taon din iyon. Kahit may pagkakataong makadaong at mag-supply muli sa pantalan, dapat mo pa ring paghandaan ang pinakamasamang mangyari. Ibig sabihin, kailangang mag-imbak ng halos kalahating galon ng tubig kada tripulante bawat araw. Sa malalaking barko gaya ng galyon, kailangan ng tubig para sa 204 tripulante. Ang mga bariles na naglalaman ng likido ay espesyal na dinisenyong mga basang tapayan. Dahil kung wala itong sapat na tibay at magkaroon ng tagas, maaaring mauhaw ka sa gitna ng paglalakbay. Ang pagpapanatiling selyado ng mga basang tapayan ay napakahalagang gawain, kaya't ang mga barko ay nagtatabi ng isang tagagawa at tagakumpuni ng tapayan o tinatawag na cooper. At ito ay mahalaga para sa kaligtasan ng lahat. Kapag may bagyo, tinatangay at inaalog ang mga bangka. Ang mga gumagawa ng tapayan ay gumagamit ng teknik na pagpausok o pagchar. Nilalagyan ng activated charcoal para magkaroon ng antibakteryal na epekto at mapatagal ang tubig. Malalaman natin kung bakit mahalaga iyan mamaya. Madali lang ang pagrarasyon at magdadala ito sa susunod na bahagi ng teknolohiya.
May mga tapayan at tagagawa ka na. Maliban na lang kung umaasa ka sa ulan, hindi biglang may tubig na lilitaw. Paano ka makakakuha ng sapat na tubig para punuin ang daan-daang tapayan at mapawi ang uhaw mo at ng iba pang tripulante? Isa pang opsyon ay maghintay ng tubig mula sa hangin tuwing bagyo, kung kailan sinusubukan ng mga pirata makalikom ng tubig ulan. Ang problema sa pag-asa sa paraang ito ay hindi ito maaasahan. Hindi mo laging mapagkakatiwalaan ang ulan maliban kung nasa paligid ka ng Inglaterra, kaya dapat samantalahin mo ito kapag umulan, pero huwag mong asahan palagi. May legal na paraan ang pagbili ng tubig, pero may problema rin. Halos di mapuntahan ng mga pirata ang mga pantalan ng Royal Navy. May mga pantalan na bukas sa pirata at nagbebenta sa kanila ng tubig. Alam nila na kaunti ang pagpipilian ng mga pirata, kaya malamang na itaas nila ang presyo para samantalahin ito. Dahil ayaw mong gastusin ang karamihan ng iyong nakaw na yaman para lang makainom ng tubig, maiintindihan mo kung bakit hindi ito kaakit-akit na opsyon. May natural na paraan dahil sanay ang mga pirata sa dagat at marunong silang sundan ang mga ibon patungo sa sariwang tubig. At habang talagang pinagnanasaan ang mga mapa ng kayamanan, mas masuwerte ka pa kung makakakita ka ng mapa papunta sa isang bukal sa isang liblib na isla, na ikaw lang at iilang mandaragat lang ang may alam. Ngayon, wala ka ng ligtas na pagpipilian. Doon tumigil ang mga pirata sa paghingi ng tubig. Gumamit sila ng demonyong teknik na naging alamat ng mga pirata. Bakit ka pa lalabas ng iyong teritoryo? Bakit magnakaw ng tubig sa mga kaibigan o kalaban kung pwede namang kunin sa ibang bangka? Sa Tech 3, ito ay malakas pero delikadong kakayahan. Ang pagnanakaw ng tubig ay mabilis, epesyente, epektibo at hindi lang nagpapataas ng sukat mo kundi nauubos din ang sa iba. Pero kapalit nito ang ganti, masamang reputasyon at ang paghatol mo rin sa ibang tripulante sa desperasyong iniiwasan mo. Maling akala na pinapatay ng mga pirata ang lahat ng tao sa mga barkong kanilang ninanakawan. Nangyayari iyon siyempre, pero kung makukuha ng mga pirata ang iyong mga gamit nang walang laban at makakatipid sila ng pulbura, mas pipiliin nila iyon. Kung isa kang barkong pangkalakal at ninakawan ka ng mga pirata ng kargamento at tubig, madalas ay masama ang kahihinatnan mo, maliban na lang kung may maawain na barkong dumaan at tumulong. Ang pagtitipid ng tubig ay epektibo lang kung nagkakaisa ang tripulante. Kaya't susunod na paraan laban sa pagkauhaw sa teknolohiya. Alak, pero may sarili rin itong problema. Ang walang ingat na pag-inom ng alak ay pwedeng magdulot ng mas matinding uhaw at hangover kaysa hindi uminom. Dahil naiimbak ng matagal ang mga bariles ng tubig, pwedeng bumaho, dumumi at pamugaran ng kitikiti, lalo na sa tropikal na dagat. Kaya dapat maging malikhain ang mga pirata. Mas praktikal ang alak kaysa tubig dahil mas matagal itong mapanis. Kadalasan, may mahinang beer ang mga barko para hindi malasing ang tripulante. Bukod dito, naging mas interesante pa ang sitwasyon. Sa Tech 3, hindi pamalit ang alak sa tubig, kundi modifier lang ito. Pwedeng lagyan ng rum ang tubig para tumagal ito dahil nakamamatay ng bakterya ang mataas na proof ng alak. Tamang halo ay nagpapabagal ng pagkasira, mas ligtas inumin ang rasyonadong tubig at pinahahaba ang gamit ng supply. Kapag maling nagamit, pinapabilis nito ang pagkatuyot at pagbagsak ng mga tripulante. Mapanganib ang pagbabagong ito na epektibo lang kapag may disiplina. Kaya dito nagsisimula ang panganib. Sa Pirate Hydration Tech 3 Distillation, lahat ng nagawa ay para maiwasan ito. Sa madaling salita, kasama rito ang pagpapakulo ng tubig para ito ay sumingaw at mahiwalay sa mga deposito ng asin bago palamigin ang sumingaw na tubig upang bumalik ito sa anyong likido na maaaring inumin. Pwede kang gumawa ng distillation setup gamit ang mga gamit sa barko, metal na palayok o takure para pakuluan ang tubig alat at takip. Para mahuli ang singaw, maglalagay ng tubo sa anggulo palayo sa init para lumamig at maging likido uli ang singaw. Ngayon, ang malinis na tubig ay lilipat sa ibang lalagyan habang naiiwan ang asin. Gumana ito, pero may problema. Unang-una, malaki ang enerhiyang kailangan sa pagpapakulo ng tubig dagat at kulang sa gasolina ang mga barko. Mahalaga ang uling dahil limitado ang panggatong. Bawat tasa ng distilled na tubig ay kapalit ng ibang mahalagang bagay. May tinatawag din na scale. Ang mga setup ay nakakagawa lang ng kaunting tubig sa bawat pagkakataon. Kahit tuloy-tuloy ang pagpapatakbo, baka sapat lang ang nagagawang tubig para mabuhay ang isa o dalawang tao, hindi ang buong tripulante. Ang pagtatangkang palakihin ito ay nangangahulugan ng mas malalaking apoy, mas mabibigat na kagamitan, at mas mataas na panganib na nagdadala sa ikatlong problema,
Ang apoy o bukas na apoy sa isang kahoy na barko na pinahira ng alkitran at may pulbura ay hindi talaga magandang sitwasyon. Isang apoy sa maling lugar ay maaaring gawing libingan ang barko. Maingat ang mga kapitan sa pagpapahintulot ng apoy sa ilalim ng deck maliban kung kinakailangan, ngunit patuloy pa rin ang mga problema. Hindi lang init ang kailangan sa distillation, kundi naglalabas din ito ng usok at singaw. Sa mahinahong araw, kitang-kita mula sa malayo sa dagat ang usok na tumataas mula sa barko. Kahit ang singaw na lumalabas mula sa pansamantalang distillery ay hindi rin palihim. Anumang bagay na sumisira sa tanawin ng abot-tanaw ay nakakaakit ng pansin at delikado iyon. Ang pagtatangkang kumuha ng tubig ay maaari ring magbigay ng senyas ng iyong kinaroroonan sa mga karibal na tripulante, mga barkong pangkalakalan na umiiwas sa inyo o mas malala pa, mga naval patrol. At hindi lang kalaban ang dapat mong alalahanin. Ang pagpapatakbo ng distillery ay nangangahulugan ng pagtatalaga ng mga tripulante para magbantay sa apoy, mag-asikaso ng kagamitan at magbantay sa mga posibleng sulyap ng apoy o tagas. Hindi nagagamit ang oras at lakas tao sa pagbabantay, tungkulin, paghawak ng layag o depensa. Sa desperadong sitwasyon, kailangan mamili ng mga pirata sa paggawa ng tubig o pananatiling alerto. Sa distillation, pumalpak na ang ibang teknolohiya. Hindi ka nakapagnakaw ng sapat, walang ulan, naubos ang alak o lalong lumala ang sitwasyon. Lumala na ang kakulangan sa pagkain. Ang distillation ay hindi pag-unlad kundi pagkontrol ng pinsala at huling paraan dahil may dahilan. Oo, gumagana ito sa teorya, pero sa puntong iyon, hindi na kasanayan kundi oras na lang ang labanan para mabuhay. Panoorin mo ngayon ang kinatatakutang pirata sa mundo, si Itim na Balbas. O ito na lang.